Okay, ito naman sir, yung part 2 ng video natin. Kakalasin na natin yung makina para makita natin kung ano yung problema, kung bakit mag-loss compression or kung bakit ayaw mag-start yung motor na to. Kapag loss compression, andyan na yung si valvula, baka masyadong makarbon or di kaya baluktot yung valvula. Andyan na rin yung piston, baka malaki na yung gasgas or yung piston ring nag-stack up nasa piston. Yan yung mga dahilan kung bakit ayaw mag-start or loss compression. Kaya kakalasin na natin itong kanyang cylinder head. Tatanggalin muna natin yung unang-una yung kanyang throttle body, tambocho, cover tulad nito, at yung tornilyo ng stud natin para matanggal natin yung cylinder head. Maganda lang kay Yamaha mga sir, compare kay Click, hindi mo na kailangan pang lagyan pa ng talang sa center stand para tumaas at tataas yung ulo ng makina para mahugot mo. Dito pwede lang ganyan, mahuhugot mo na yung cylinder head, basta matanggal mo lang yung throttle body, cover, tapos yung tambocho. Ayan, pwede mo na siyang mahugot basta matanggal mo lang yung mga dapat tanggalin. Kaya ito, sisimulan na natin itong kakalasin para makita natin yung loss compression nito, ano yung problema nito, para maibilihan natin ang pesa. Ito na mga sir, natanggal ko yung cover ng makina at yung kanyang throttle body, tapos yung muffler, at ito nga, natanggal ko na nga rin yung kanyang cylinder head cover, at check ko rin yung kanyang adjust ng valve clearance. Sakto naman na nag-play. Kaso sa intake medyo malaki yung naging clearance niya, na naging kabaliktaran, na dapat ang mas malaki yung exhaust, maliit sa intake. Yan, pagka ganitong lumaki kaagad, sinyalis po yan na nag-loss compression to. Ngayon, para mabuksan natin or para makita natin, tatanggalin na natin to. Tanggalin muna natin to. Yan, 10mm, tapos 12mm, at yung tornilyo rito, Allen wrench, yun dito sa gilid. Yan, para mahugot na natin itong kanyang cylinder head para makita na natin yung loss compression nito. Kaya napaka-importante mga sir, na dapat tinotroubleshoot muna natin bago tayo bumili ng pesa. Doon muna tayo talaga sa mag-i-start sa pagtotroubleshoot para makita natin or kung ano yung gagawin natin, kung ano yung problema ng motor, para makapagsimula tayo kung alin yung pupuntiriyan nating pisa, kung ano yung damage. Kaya tatanggalin natin to dito mga sir. Ito tatanggalin ko to, kaso gagamit ako ng pangontra na 17 doon sa magneto, tapos ibababa ko yan para matanggal ko to. Kasi kung hindi mo lalagyan ng pangontra, mahirap itong tanggalin. Hindi kasi basta-basta itong kunting higpit okay na. Dito hindi po yan pwede, kailangan na mahigpit na mabuti yan, yung saktong higpit para sa katagalan na laging umaandar yung makina, hindi yan matanggal at hindi rin magkaroon ng problema sa makina. Kaya tanggalin natin. Ito na mga sir, natanggal ko na yung kanyang tornilyo rito at yung dalawang mahabang tornilyo na may washer din yan, pati yung nut. Ayan, natanggal ko na. Lilis natin ng konti ito or tatanggalin na lang natin. Tapos supitin natin dito para mapaghiwalay natin yung ano. Ayan, para mapaghiwalay natin. Mukhang nabuksan na to mga set kasi meron siyang sealant. Okay, ito na yung cylinder head natin. Siyempre bago natin itong i-check, dapat yung cams natin nakarelax po yan, nakarelax. Kapag ka hindi yan nakarelax, matik po yan na yung kanyang valvula nakaangat. Kaya napaka-importante kung i-check nyo yung valvula nya, i-relax nyo muna to. Yan, yung kanal na yan, tapat nyo dito. Yan, tapos ibabaliktad na natin para makita natin
yung loss compression. Yung mapapansin nyo, yung kanyang intake ay nakaangat. At syempre para makita natin yan, uy, ayun, no? Ito yung naging problema niya mga sir. Nakita ko na kaagad. Bitawan natin. Yan. Parang may nag-uumpugan. Yan. Ayan, may tama. Ayan, may tama siguro sa pagpalit ng spark plug. Baka malaki yung nailagay na spark plug, kasi ito si Yamaha mga sir, short tip lang yung kanyang spark plug, hindi siya tulad ng Rider, Click, yan, Wave, yan parehas. Yung Wave na 125 hindi po yan parehas. Honda Beat na carb, malaki po yung mga spark plug nila, kaya ito yung naging dahilan kung bakit ayaw mag start. Siguro pansin ko rin yung unang tanggal ko dun sa spark plug, bagong-bago, baka nagkamali siguro ng ginamit na spark plug. Baka yung spark plug ng Click ang ginamit dyan. Ngayon nagkasalubong si piston tsaka spark plug, tumukod, o di natanggal yung tip, kumalang dyan. Kaya bubuhos natin ng gasolina para malaman natin na singaw yan. Intake saka exhaust, check natin. Pagka nakita natin na tanggalin natin, tapos tignan natin kung hindi bumuloktot or bumuloktot, magpapalit tayo. Tapos sabay linis na rin yan. Ayan, nabuksan na rin to kasi may mga gasket na mga sir. Pero okay lang din naman na maglagay ng gasket sa Yamaha Mio, ay okay lang yan kasi hindi siya gumagamit ng coolant. Pero dapat kunting-kunti lang, huwag marami. Baka kasi mabarahan yung daanan ng langis natin, hindi makaakyat yung langis sa taas, sayang din. Sisirain niya rin yung cams natin. Kaya tirahin natin ng gas. Kita natin. Tingnan natin ito. Yan, pinatayo ko na siya. Kasi bubuhusan natin yung butas ng intake. Diyan natin makikita kapag may tumulo dyan sa pinaka ayan pansin nyo, tumapon agad. Yan, busan ko pa isang beses. Yan, lakas yan. Yan, lakas ang tagas. Kaya kahit anong gawin natin, hindi talaga natin ito mapapaandar kasi may problema yung intake valve. Surot natin yung exhaust para alam natin kung ano yung mga pisang papalitan natin. Okay, medyo nakalist ng konti. Yan, ganyan natin kasi bubuhos natin dyan para makita natin kung maglilik. Okay, hindi siya nag-leak. Kita nyo, nilagyan ko ng gas, hindi nag-leak dito. Ito, nilagyan natin ng gas pero nag-leak. Kaya ang problema lang nito yung intake valve. Ito, pero titignan pa rin natin yan. Silipin natin, baka mamaya masyado nang matulis na parang kutsilyo na yung talas ng kanyang valvula. Kapag kaganon, masyado matalas na, obligado kailangan natin magpalit. Kaya buksan na natin to, pero idadamay natin, tatanggalin yung block para malinisan na rin natin yan. O masilipan din natin kung may gas-gas yung block nya. Ito na, binunot ko na yung block nya mga sir. Silipin natin kung may gas-gas para may report din natin sa may-ari. Ayan, may gas-gas siya mga sir.
Kumbaga itong block na ginamit nila mga sir ay aftermarket na, kasi si Yamaha kasi ang pagkakalam ko chrome bore, ito na steel bore na nakakabit, kasi nakasabi nga daw naka 59 na siya. Meron na siyang gas at silipin natin yung ano, tanggalin natin yung gasket, kasi lilinisan natin yan. Okay, goods pa naman. Hindi pa naman magamit dito mga sir, hindi pa naman masyadong gas-gas na gas-gas. Yan, okay pa yan, babalik pa natin yan. Pero i-report ko na rin sa may-ari yan, sabihin ko na may mga hairline na siya. Pero para sa akin, gugustuhin ko na lang palitan na kapag may hairline na, kasi pagsisimula na ng ano yan, ng kain ng langis, natanggal mo na rin lang, nakaras mo lang din naman na bilang mo na. Kung para sa akin, nakadepende pa rin sa may-ari yan. Kaya yun ang pupuntirihin natin, yung cylinder head. Tatanggalin natin yung valvula. Ayan, tanggal ko na yung valve spring. Siyempre ingatan nyo yung valve block mga sir, kasi pag tumalsik yan, habang nagtatanggal kayo ng valve spring, valve block, pag tumalsik hindi nyo mabubo yung ano, head. Ayan o. Uy, di masyadong klaro. Hindi masyadong ano, hindi nag-auto-focus. Ayan mayroon siyang bungi mga sir. Yan, kaya ang lakas ng ano dito, kumalso. Nagkaroon ng ano. Kaya obligado. Medyo malaki yung bengkong niya mga sir. Pag inabor kasi natin yan, na ginamitan ng grinding compound, baka yung valve seater naman yung magkaroon ng problema. Kaya pinaka-solusyon ko, more lang naman yan, magpapalit na lang tayo nito. Kaya magpabili na tayo ng pisa. Intake valve lang ipapabili natin, dahil goods pa naman yung exhaust nya. Yan yung problema. Tapos hugasan natin yung piston, tatanggalin natin yung piston doon, tapos hugasan natin, at siyempre sasabihin ko mo sa kanya na may kalmot na yung block, saka ito yung problema. Tapos dilinis natin, palit ng valve seal, salpak na natin ulit para mapandar natin to. Ito gagawin na natin mga sir, at ito na yung kanyang valvula na binili natin. Yan, genuine parts din yung ating ilalagay mga sir. Yamaha din. Pagka kung ano yung unit ninyo, yun din ang dapat na sabihin nyo kapag bumili kayo ng pisa, kasi magkakaiba po yan mga sir. Kaya ito lalagay natin, tapos yung kanyang cylinder head, dilinisan ko muna yan, tapos i-grinding compound ko muna ito para lumapat doon sa valve seal, at hindi siya magkaroon ng loss compression. Siyempre gagamitin natin dito yung grinding compound, ilalapat na muna natin to para sure ball na walang singaw. Tapos saka natin ito asimbolin at ibabalik na natin doon sa makina. Buuin na natin to. Okay, ito na mga sir, na-assemble na natin yung cylinder head, at yan, nilagay na natin, at pwede natin ito ilagay sa makina para mapaanda na natin. Okay, lalagay muna natin yan dyan. Nasa pinaka-importante yung top dead. Sa Yamaha naman kasi mga sir, makikita nyo naman kaagad dito sa magneto nya, may guhit, tapos may arrow. Yan, pagtapat nyo yan, siyempre dapat yung piston nasa ibabaw, at saka natin sasalpak na. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung
guide or yung top dead dito sa ating cylinder head naman. Ilalagay ko muna to sa kayong gasket mga sir. Eto na, mailagay na natin yung head at ilalagay na lang natin yung kanyang nut. Tapos kapag natapos natin higpitan yan, babalik na natin lahat. Pero pakita ko muna sa inyo yung pag tatap deadan nyo. Basta bag nito, top dead, tsaka dito sa may cams. Yan, sa pagka-timing, yan yung parang pinaka-guide nyan. Tapat nyo lang dito. Pero yung guhit dito sa ibabaw, yan, ito yung guhit. Nasa taas yan kasi mayroong guhit din dito sa likod. Ito. Pero dito yung tinginan yan para maitapat nyo. Pero kapag ganito, medyo hindi siya pansinin, dito lang kayo kumuha. Tapat nyo dito. So may tornilyuhan. Diyan din ako kumukuha. Yan, naikpitan na. Kaya babalik na natin yung cover. Tapos babalik na natin lahat ng mga tinanggal. Tapos tatayan natin itong panda rin. Okay, ito mga son, ibalik na natin yung makina. Lahat ng mga natanggal, ibalik ko na. Bukod lang doon sa upuan. At papaanda rin muna natin bago natin ibalik yung kanyang upuan. Okay, ibalik natin. Ayun o, maandar na. Tapos tahimik na yung makina niya mga son. Yan, dahil sa siguro baka maling spark plug yung nilagay, kaya nag-loss compression dahil mahaba kasi yung pang click rider. Yan, mahaba yung spark plug nila, yung tip. Sa MIUI maliit lang, parang sa mga Yamaha Sporty lang na na short tip lang. Kaya yun yung bago kayo bumili ng ng spark plug or magpalit ng spark plug, tingnan nyo muna yung tinanggal yung spark plug kung maliit ba or short long tip. Kasi magkaiba yun. Talagang tutukod yung long tip na spark plug. Ayan, gusto na. Tahimik na siya, kaya ibabalik na natin yung upuan. Pwede na natin itong patakbuhin. Okay, ito mga sir, ibalik na natin yung kanyang clearings at na-road test ko na rin ito. At goods na. Wala nang problema. Ayan, meron pa tayong isang ginagawang click din na nire-repack yung kanyang shock. Ayan. Okay na mga sir, ganoon lang gawin yung mga sir kung paano mag-troubleshoot at kung ano yung mga dapat ginagamit na spark plug. Diba kasi yung sa MIUI, iba rin sa click, iba rin sa mga wave, ganoon, rider, magkakaiba. Okay, ganito lang ito mga sir. Salamat.